Nagdadaanan din yan. Oh, sabihin niyo sa katabi niyo, alam ko may problema ka. 1, 2, 3. May problema ka. O, anong sabi? Wala kang pakialam. Sana ikaw din. Lahat naman talaga tayo, di ba? Naikwento ko sa inyo, yung pare na mayroong problema na malaki, paano sa doktor, nagkaroon ng relasyon sa sekretarya niya, nagdulong tao, sekretarya. Sabi ng doktor, hindi to dapat malaman ng kansino, may asawa na ako, may pamilya. Walang dapat pangalan, kaya magtago ka. Nagtago na may sekretarya. Lumipas ang ilang buwan, siyang na buwan, tagampanan na kapanganakan. Tinunta ng doktor, ay doktor, meron na tayong solusyon sa problema yan. Meron akong pasyente yung pare, may bukol sa sigura. Ganito gagawin natin, papaanakin kita, tapos operahan ko yung pare. Tapos itatabi ko yung isang bukol sa pare. At sasabihin ko, Father, isang po ima lang, di pa nagbukol, kundi isang goal, ang naman ng inyong siguro. Ganon na nga ginawa, ipinaalak, inopera, tinabi yung sagot. Nagulat yung pare magising. Doktor, anong ibig sabihin nito? Ba't may sagot sa tabi ko? Father, isang po ima lang, hindi pa nagbukol, kundi isang goal, ang naman ng inyong siguro. Imposible naman yun. Paano ako mga anak? Kaya nga imana. Kaya nga nakikinig eh. Elsa na yata yung doktor. Naniniwala yun sa'yo pala. Amen? Kaya inuwi niya yung sagot sa kumbento. Lumaki naman yung bata. Pero, nung 15 years old na yung bata, hindi na po makakonsensya itago pa ng pare ang sikreto. Tinawag niya na yung bata. Halika, at may pagtatapat ako sa'yo. Ano po yung papa? Hindi ako ang mama mo. Sino kayo? Ako ang mama mo. Sana ka na kay bakit? Ba't may mga papa bang nanganganak? Minsan lahat naman tayo may mga pagsubok sa buhay. At ang pag-ibig lamang ang lumuluna sa mga pagsubok na yan. Nagpapagaan sa ating loob. Di ba? Ang pag-ibig ay napakaganda. Sabi nga ito sa kanta, di ba? Love is a many splendid thing. Tama na yun. Di ba? Ano ba sabi ni Anthony Castello? Nang dati, hindi ko matanong, nang dati sa pag-ibig, tayo'y naging tao. Dahil sa pag-ibig, nag-iibang anyo kung mayroong pag-ibig sa bawat puso. Mawawala ang galit sa mundo. O diba? Yan yun eh. Ano sabi ko sa isang awit? Pinapangatawa na nila yung chord nila. Hindi nila inahabol yung tono. Watashi wa anato ashitemasu. Iklilinis, iniibig kita. No ID, no ID, no entry. Paano bang sabihin ang mundo'y turuan natin? Tanging lunas ang pag-ibig. Ulit, magpakabilis. Ako, I love you. Tachiwaan ko ay saya. It's feelings, ibig kita. Why di? Paano bang sabihin ang mundo'y turuan natin? Tanging lunas ang pag-ibig. Glory to God! Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi pa ng mga kantang pang-adik, alam mo na, mahal mo na, wala ka nang magagawa dahil mahal mo na. Ba't mga adik din yan. Diba? Ang pag-ibig ang bumabalot sa atin sa mga yugto ng mga pagsubok sa ating buhay. Kaya nga lagi natin makakatandaan, no? Ang pag-ibig ang siyang humuhubog sa ating pagkatao. Kaya nga, sinabi sa dictionary, love is a noun. Pero sa palagay ko, it is really a verb.
Kasi hindi mo naman pwedeng patulayan ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng iyong mga sinasabi lamang. Ang pag-ibig ay pinapatunayan sa ating mga ginagawa, sa mga taong sinasabi mo na minamahal mo. Di ba? Ka puro salita. Ano ba naman ang batayan ng salita? Nakakalito yan. Ang Santo Papa nagkaroon ng matinding maluhang karamdaman. Kailangan, para mabuhay siya, kailangan mapalitan yung kanyang puso. Eh, sino naman yung magbibigay ng puso sa inyo? Hindi kayo naman ang namatay. Pero ganun naman, sinabi na lang din sa mga Katoliko doon sa St. Peter's Square, ang Santo Papa ay maluwag, at upang siya ay mabuhay, kailangan mapalitan ang kanyang puso. Alam nyo, nung marinig ng mga Katoliko sa St. Peter's Square yun, nagsigawan sila. Sabi nila, "Take my heart! Take my heart!" Alam nyo, kumari kayo yung mga Katoliko doon ha, pag ginanyan ko kamay ko, sisigaw kayo, "Take my heart! Take my heart!" O practice. 1, 2, 3. Take my heart! Huwag na yung kamay, ako na lang yun, nagingirap pa kayo eh. Ako na yung kamay. Kayo, sigaw lang ha. Malakas ko umepal eh. O, practice. Narinig ng Santo Papa sigaw ninyong mga Katoliko. Kaya hirap siya, pinilit niyang bumako sa kama at lumungaw sa bintana. Nung makita ng mga Katoliko na katuwa sa Santo Papa, nagsigawan sila. Sabi ng Santo Papa, damang-damang ko ang inyong pagmamahal sa akin. Diyan at handa kayo na mag-alay ng inyong buhay para sa aking kaligtasan. Subalit, isang puso lang naman ang kailangan ko. Eh lahat kayo nagbibigay ng inyong puso sa akin. Kaya upang malaman ko kung kaninong puso ang aking tatanggapin, lalaglag ko ang balayin mo ito. Kung kanino babagsak, siya ang mag-aalay ng puso. Nagsigawan ang mga Katoliko! Binitiwan ang balahibo. Dahil bumabagsak sa mga Katoliko, sumisigaw sila! Take my heart! Take my heart! Palapit ng palapit ang balahibo sa mga Katoliko, malakas na sigaw! Nung malapit na, sabi ng mga Katoliko, "Uy, umabot dito kasi no. Patay na ang Santo Papa! Hindi pa rin bumabagsak ng balahibo. Puro salita lang ngayon, temple ng mukha mo.